payat yung kwento ng Batang Quiapo. Hindi na dapat pinopormahan ni Dominic si Catherine. Okay, mga Marites! It's Manila Day and Happy Fiesta San Juan! Dapat pala basaan. Ay, ito. Ang isa na yung napasigaw ako. Akala mo. And we're alive! And kicking! Ito na lang po ang Fab and Fantastic Four sa Chikahan at Maritesan. Bago lahat, good morning, good afternoon, good evening, and good morning sa lahat nating live viewers. I am your Dean, Junardo. At ako naman po ang yung unbettable Professor Ambet Nabus. Ang inyong PhD. Kasi sabihin ko ang inyong Rapos na Rose Garcia. Akala ko nakalimutan mo. Ang inyong Jezebel. Mega Don, ang inyong Mega Marites Lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Talaga naman, lahat ng books. Happy San Juan! Happy San Juan! Dahil dyan. Ako naman walang lamang. Wata-wata! Dahil dyan, nagpapasalamat po kami sa ating mga kabarites sa patuloy na tumatangkilik sa ating channel. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ano pang hinihintay ninyo? Hit that subscribe button at notification bell para sa walang hintong chikahan. Okay, mga Marites, simulan na po natin. Eto, Charlie Dizon at Carlo Aquino, nakabanding si Mithi. Okay na ba with Trina Candesa? Mithi, di ba? Mithi. Mithi ba yun? Yes, Ito Mithi. na nga, nakakita sa ating screen. Picture. Meron pa yan. Nakatalikod naman tong si Mithi ang pinili. Pero may mga picture na may mga kasama. May kiss-kiss pa nga eh. True. So, nakakatuwa ayaw, naman kasi after nung wedding na ang dami naglabasan, na kesyo hindi man lang inimbita ni Carlo ang kanyang one and only daughter. Kasi hindi tayo sure. Kaya po kami naiintriga. Pero di ba minsan talaga. May uma-appear. May a-appear dyan na ako po ang inyong anakis. Ganon. So anyway, nakakatuwa lang na mukha naman palang siguro privately. Okay naman sila kasi hindi naman siguro ipapahiram ni Trina ang kanyang unika iha nang hindi sila okay. Tsaka ito ay si Charlie ang may karga. Yes, si Charlie. At saka parang si Charlie nga at saka si Mithi sa mga pictures na naglabasan, parang sila yung nagbaban talaga. May picture pa nga sabi nga ni Betable kanina na kinikis. Saka laging karga ni Charlie. At tinitingnan ko naman parang makikita mo naman na parang happy naman si Bata at saka at the same time si Charlie. Na genuine yung niya, happiness niya. Maganda naman yun. Maganda naman yun kasi. Binasa ko rin yung body language nila. Yung bata mukhang okay naman sa kanya. Comfortable naman. Tapos naalala ko yung sinabi ni Trina yata na parang i-allow niya lang yung anak niya na makasama yung girl ni Paolo. Ay, Paolo. Paolo. Carlo. Alam mo, mabigat siguro tong buka. Kagagawa na wala pa pong tulong, pasawa. Anyway, yun na. Tingin ko, ang sinabi ni Trina na papayag lang siya kung asawa na or may ganong statement na kasal na si Carlo doon sa babae. Kasi it means daw na yun na talaga yung napili at na makakasama talaga ng kanyang anak. Hindi, maganda naman yun kasi syempre tatay si Carlo. Syempre hindi mo naman mahihiwalay si Carlo kay Charlie. So maganda na rin yun na hindi dadadama yung bata. Diba? Naging instant mommy nga dyan si Charlie at mukhang happy naman. At ayan nga, kung ito yung pagpapatunay na nag-uusap sila, unlike before na puro lang tayo nag-i-speculate na baka may ganito, baka may ganyan, lalo pat maraming kumampi kay Trina noong mga nakaraang panahon. This time, itong siguro kaya nila pinost na din yan to put an end doon sa mga kung ano man yung naiisip ng iba dyan. At bongga naman din si Trina para hindi ipagdamot sa magiging stepmom, di ba? At tama rin naman kasi yung bata rin naman ang magsasuffer kung wala siyang magiging relationship sa kanyang father at the same time doon sa talagang
wife na ng kanya. Correct. And eventually, si Trina din, pag nakahanap na siya ng partner niya, magiging stepdad din. Di ba? Correct. So, bongga. So at least, everybody happy. Happy family. Totoo. Ay, bakit naman ganyan yung smile? Ito nga, sabi nga ni... Happy family na rin lang pinag-uusapan kasi. Sabi nga ni Okay. Lorraine Bectas, Yun. ang isa sa anak ni Rufa Gutierrez. If Dadalawa lang naman yun. isa sa dalawa Sabihin ko na naman. Itay sure. Yan na naman. If ikakasal ang nanay na si Rufa Gutierrez kay Herbert Bautista, sana raw ay sa may bansang divorce, Mr. Alam na yung divorce, ha? Lumabas yan sa interview ni Karen Davila. Kasi talagang dire-diretsong tinanong talaga ni Karen si Rufa kung kayo na ba talaga ni Bisten. Maamin siya. Oo, pero although may mga seryoso ka daw kay Herbert, parang gano'n. I'm always serious naman with him. No, yan ang sagot. Tapos syempre, tinanong din yung mga bagets. Yes. Na okay naman sa kanila, walang problema. He's a funny guy. And we see na masaya si mami nila sa feeling ng kanyang kusino. Parang ganun pa. Kasi syempre, ayaw pang pangalanan yung Herbert. Pero kita naman sa interview na si Herbert yung tinutumbok. Tapos, parang natanong ata doon kung papakasal. What if kung magpakasal? Ang sagot nga ni Lorraine, sana daw kung magpapakasal abroad yung may divorce. Pero wag naman, don't get me wrong. Ayaw lang daw niya na mahirapan pa. O dumaan ulit yung mami niya sa ibang, yung sa dating pinagdaanan. So parang hindi naman niya sinabing sigurista, pero parang gano'n yung dating na. Parang gano'n rin. Para maprotektahan yung kanyang nanay. Pero wala naman siya sinasabing against siya dun sa relationship. Pero kung ikakasal, sana daw dun sa may divorce. Sa bansang may divorce. Nakakatuwa yun, kasi gano'n na yung mindset ng mga batang, alam mo yun, may ibang kultura din, may ibang lahi. At siguro nakita talaga na witness nila yung nangyari sa mami nila. Pero ito ang tanong ko naman. Si former Mayor Herbert ba ay nandun na sa stage na magpapakasal? Kasal ba siya? Hindi. Kasi wala walang annulment na issue. Wala siyang pinakasalan sa mga naging karelasyon niya. Alam mo, parang yata to eh. Sino ba before? Mang Dolphy ba? Or kasi si Mang Dolphy nung kay Shasha, alam ko, gusto na niya eh, di ba? Pero di rin natuloy. Meron kasi, si Mang Dolphy nga ba yun? Na hindi talaga siya nagpakasal to anyone. Parang ang dating nun, parang to be fair na lang siguro sa lahat. Siya ba? Siya yata lang parang yung unang asawa yata. Kasal siya yata doon sa una, yung sa nanay yata ni Eric Quezon. Do you think na-annulled? Hindi ko alam kung kasi yung kay Shasha na lang hinihintay nun, alam ko, di ba? So anyway. Hindi ba si Shasha ang hindi annulled? Hindi nga. Kaya nga, yun ang hindi hintay. Pero si Mang Dolphy parang nung time na yun. Yata. Siyempre, lumang panahon. Pero yata. Tapos, ayun si Bossing ba? Siyempre si Bossing ay kinasal siya kay Pauline. Hindi na Bonneville. Pero kinasal din siya kay Pauline. Yes. Kasi na-annul na rin sila ni ano. Matagal na silang annul. Ito nga si Mayor Herbert, kasi di ba pagka na-interview natin yan, parang feeling ko kasi wala sa kanya yung yung salitang kasal. Siguro parang andun siya dun sa thought na parang to be fair to everyone. Wala siyang pakakasalan. Ay, what if magdiman si girl? Iyon. Ibang usapan na malay mo din kung by this time, syempre nagkakaedad na. Kakaiba na. Pero alalahanin natin during the time na may relasyon sila ni Chris Aquino, may balitang nag-propose na, may ring pa nga, di ba? So, pero walay din naganap. Hindi rin naganap. Umamin na. After ilang years yata. Diyos ko. Alam ko matagal na ng crush yan. Nung pang Viva Days. Talaga ba? Crush si Rufa. That time, si Dennis Da Silva kasi no. Tagal naman Sobrang tagal na, bata pa sila nun eh. Nagkasama sa pelikula si si Dennis Da Silva at si Herbert. At first love ni Rufa yun. Namadami nating balita nga dati, di ba? May tinatanong ka nga nung nakaraan. At least, di ba? Pero yung si Herbert, si paring Bestek at saka si Rufa, na-develop lang sila nung ginawa nila yung series sa ABS ng pandemic lang. So, na-fall daw talaga siya doon.
kung nagmamahalan naman, walang sinasagasa ang mga tao, bakit ba hindi pwede? Tama. Who are we to complain? Correct. At saka, hello, ang gagwapo kaya ng mga anak ni Herbert. Si Reyes Matias nasa yes. Sagrado. Tsaka, gwapo. Oo. Galing-galing pa. Tapos si yung kay Tates. Harvey. Si Harvey. Cute. Pa? Bongga. Bongga. Lalo na with Magkakaanak pa ba sila? Just Bakit naman hindi? Tanong ko lang. Violent reaction! Pwede pa naman. Oo, di ba marami ang paraan ngayon eh. Diba? Doon pala tayo sa ibang paraan. Dahil ito na ibang paraan, dahil si Carla Villana hindi babatiin si Tom Rodriguez. Pero handa anytime na magkita sila, PhD. Bakit naman hindi babatiin? Ito kasi yan. Naganap na kasi yung MediaCon ng Widow's War. Yes. Mapapanood na simula sa Lunes, July 1 sa GMA primetime series ng GMA. So, syempre, nakausap namin si Carla, tinanong namin siya kung, kasi si Tom is really back. And pareho sila ng may ginagawa network. pelikula pa, di ba? Nagawang pelikula. May nagawa ng pelikula. Pero si Tom kasi, wala pa siyang sinisimulang teleserye sa GMA. So, sabi namin, sabi ko, Carla, napakalit na mundo. Pero mas maliit ang Kapuso Network. So, malaki ang posibilidad na mag-cruise ang landas nyo. Correct. So, paano pag dumating yung pagkakataon na yun? Kumbaga, ready ka ba? If ever, sabi niya, ready naman ako. I'm ready naman ako if ever na dumating yung time na yun. Oo, kasi, and it's okay lang daw kung magkita sila. So, tinanong ko, so, babatiin mo ba siya? Kumbaga, kung makita mo, hindi naman ako yung babate, sabi niya. Siguro mauunang bumate. Hindi din naman niya sinabi, pero hindi naman daw siya babate kasi parang ang point ni Carla, hindi naman namin na need na magtsikahan or magkamustahan, no? Or ayun nga, mag-usap pa or maging friends, parang ganyan. Pero pag naghehilo sa kanya, baka naman. Pero kung siya siguro ang mauna babate, hindi daw. Okay. Tapos, siyempre, at least malinaw. Tinanong ko na rin, willing ka ba? Kasi nga, balit lang ang Kapuso Network, pareho kayo manage ng network. Willing ka ba na to work with him again? Sabi niya, hindi po. Sabi niya, hindi. Ever since yan naman na sinasabi niya. Hindi ko nakikita pa yung sarili ko to work with him again. Ako naman. Not at this time. Natingin ko din naman. Tama lang naman. Tapos sabi niya, pero I respect his work. I respect his life, parang ganon, buhay niya. At the same time, I have my own life, I have my own career. Kumbaga, sa sarili ko pa lang, parang enough na to handle to. Why would I focus pa sa ibang bagay o sa ibang... Alam mo naman si Carla, pag nagsalita yan, napaka-eloquent, ay cum laude yan, no? Yes. Diba? Alam mo sa totoo lang, isa sa na-appreciate ko talaga kay Carla, kahit na di ba nagkaroon sila ng issue ni Tom, hindi siya yung artista na magsasabi ng pangit. Oo, at the same time, hindi siya yung tipo na iiwas sa media, iiwas sa press. Totoo, kahit bias room to or personal, kaharapin niya yung tanong. Kasagutin niya kahit na anong klase ng tanong. Kasi maraming artista na may konting issue lang, umatay ng press con, pagkatapos ng Q&A, nagmamadali na nila. At saka, binawarningan na ng ganito, ganyan-ganyan. Kaya umaarte sa mga sagot. Totoo naman. Totoo yun. Ako na-experience ko kay Carla, sinasabi niya yan na kung hindi niya kayang sagutin, nagsasabi siya, pwede pong sa iba na lang, ganyan-ganyan. May marespeto na mag-beg off or what. Or dahil nga siguro matalino rin siya, pag binatuhan mo ng tanong, kahit yung alam niya sasagutin. Alam niya kung paano sasagutin to. Paano i-handle ang isang mahirap na tanong. Kung meron lang talagang pasaway siguro producer outside GMA na in-offer sila ng bonggang-bongga siguro, no? Yung mga tipong hindi nila kayang tanggihan, di ba? Ng TF. We will cross the bridge pag nandun na tayo. Ayan, ito muna bago tayo magbasahin natin niya ito. Yan na. Batang Quiapo, wini-wish ng netizen na tapusin na. Paano ito? Kasi nga nagkaroon na ng matindihang reaksyon yung mga nanonood na sabi nila, bakit pa ulit-ulit na yata yung mga eksena? Yung mga
yung matagal na nilang pina-plug. So kunwari nakita last year pa daw pinakita na si itong karakter ni Makoy De Leon na booking na. Pero ngayon ang haba-haba na diyan pa rin. Tapos yung asawa niyang gumaganap na buntis, hanggang ngayon buntis pa rin. Na buntis, inabutan na daw ng pagbubuntis nito ni Lena, yung kinakasama naman ngayon ni Jan Estrada. Tapos ang dami-dami mga tapos biglang si Roda daw ngayon na ginagampanan ni Direk Joel Lamangan. Mayaman pala, tapos nakikita rin ngayon kina Marites, kina Cherry Pie. So, sabi, kung wala na kayong maisip daw ng mga writer, mabuti pang tapusin nyo na yan kasi nababagot na raw yung mga nanonood sa paulit-ulit na eksena. Yun naman po, sinasabi ko lang yung mga reaction na nagwi-wish na sana daw bigyan na ng magandang kasi nagdi-deserve naman daw yung mga taong nanonood na tama na daw yung pang-iinsulto sa mga ganong ganap. Pang-iinsulto! Pang-iinsulto talaga. Tagal na ba? May taon na? Oo. Pero kasi, bakit ngayon ang probinsyano, ilan? 25 years. Hindi naman! Ay, plano nilang 48 years. Pero sana nga daw ma-develop yung ibang mga aspeto ng production na naaayos naman yung takbo ng kwento. Kasi kagaya daw nun, isang taon na nabubuntis. Alam mo, naisip ko, hindi kaya medyo payat yung kwento ng Batang Quiapo as compared to ang probinsyano na ang dami mong pwede ilusot. I agree kasi yung probinsyano kung saan nakakarating. Ito kasi kailangan nakafocus ka lati yung ano mo, Quiapo. Pumunta na Mindanao, Bisaya. Totoo naman. Totoo naman. Naku, alam mo yung mga writers, paulit-ulit lang yan. So ano? Pati dialogue, vital stats ba o vital signs? Dahil tuloy-tuloy po tayo mga kamarites. Ito, Jerry Gonzalez, starstruck pa rin kay Bea Alonzo kahit naging leading lady na. PhD. Oo, di ba alam naman natin ang unang serye ni Bea Alonzo sa GMAI, Startup PH. Okay. Kasama ito si Jerry. Kung saan isa sa leading men niya ay si Jerry Gonzalez. Sino nga yung isa? Si Alden Richard. Grabe yung sino yung isa. Pero, sa kabila nun, magkasama sila ngayon muli sa Widow's War nga. At sa kabila nun, itong si Jeric umamin na starstruck pa rin daw siya kay Bea. Lalo na pag nakaka-eksena niya, iba pa rin daw. Pogi ni Jeric. Pero this time, ang role ni Jeric, kung dati ay leading man, ngayon ay kapatid naman ni Bea. Oo. Yun. Tapos, sa tinanong ko rin siya, sabi ko, ano na feel mo nung nabalitang naghiwalay si Bea at si Dominic? Kasi si Jerry kahit nasabihin, aminado naman siya. Kahit na on and off sila before ni Rabia. Mateo, ngayon parang solid naman na silang dalawa. Sabi niya, nagulat daw siya nung nabalitaan niya yon. Kasi si Dominic pala dati, madalas din nagpupunta ng taping nila. Kaya kahit paano, naging nakilala din niya, na nakakausap siguro yon. So sabi niya, syempre ayaw niya manghimasok at makialam. Dahil sana pinarank mo si Jeric, sinabi mo, di mo alam na ikaw ang dahilan kaya nakiwala. Charot lang. Ang Lola Timmy mo. Yan. I love you, boy. If you only knew. Timmy Cruz. Yan yata yung pagbabalik niya ng teleserye, si Miss Timmy. Kasama din niya sina Jean Garcia, Tonton Gutierrez. Rafael Rosel, yeah. Of course, Carla Abellana. Rosel, oo. Si Rafael. Benjamin Alves. Yun. Okay. Dati na dyan sina kasama sina Mark Harris before nawala sila yatong pumalit. Kasi sa original cast Widow's War, nandoon si pero wala yata tinanggal na. Ikaw lang. Dapat blind item pala yun. Ayan, ito sinabi. Walang pakialam dyan. Ito, Mamartes, Elena Darna, binihuli ang IG baby. Bam post, dinilit. Yun. Kasi nga di ba binalita natin last episode natin na nagsalita, may pinatulan na talaga itong si Ellen tungkol dun sa hinahanap kasi ng netizen nung ano nga tawag natin doon, ceremony, ano yung kay Elias, yung anak niya? Para moving up ceremony na totoo naman palang nandoon, hindi lang nakasama sa picture. Tapos di ba binalita din natin na parang may post sila ni Papa Derek na parang nasa exciting stage ngayon si Ellen. Kaya sinabi na baka di umanubuntis, bala-bala. Bumalik siya sa IG at binura niya yun yung baby bump, ano na yun. Yan. Di ba na parang napaka-sexy niyan parang yun na. Pero parang bang buntis? Parang hindi. Parang meron. Di ba question?
Ano ka? Balakang. Balakang Hindi, ba yan? sexy Ano? talaga si Ellen. So, medyo, alam mong, medyo may bump. So yung netizens She should know, yeah, of diba? course. Yeah. Oo, tayo pa ba? Pero tingin ko nga, mukhang ano. Kung Prego. babasihan mo yung Kaya nag-react ang mga litrato. netizens, sabi na, ano ba yan? Post tapos bigla tatanggal. Di siguro binabalik. siguro excited si Ellen na May i-share. Kaso, baka maano ayaw na. muna nila baka mamaya maugi. Yun, yung pinag-usapan natin last time kasi di ba minatawag na Yung mga trimester. first Oo. trimester. Di ba, parang last year lang yun na nakunan si Ellen. Galing yata sila ng, if I'm not Yes, mistaken, Africa yata or basta somewhere. Na doon mismo, Spain yata, na doon mismo siya. Sa May Africa. Africa tawag doon. Hindi ko alam. Oo, yes. Yun. So, baka nga nag-iingat lang po. Huwag masyadong Correct. harsh Oo. mga netizen. So, syempre, kung pregi yan, happy kami for Yes. Derek and Ellen, no? Okay, mga mates, ito naman. Raisa Senon, matapang na nagpakalbo para sa movie. Na-impress Based- ako. Yeah. Na-impress Yan ba yung sinasabi mo na may pasabog siya, di ba? Last oo. episode. Kasi ganito yan, siguro kakapakalbo niya pa lang. Kaya pala, di ba? Oo, nilang yes, siya, di ba? yes. Oo. Naoy, Raisa, wala ako ano sa'yo, ha? Ano? Kalord, nag-message siya sa akin. Sabi niya, Ate Rose, busy ka? Sabi ko, di naman. Bigla nag-video call. Sabi ko, kakaloka ka, totoo yan? Sabi niya, yes. Sabi niya, bakit ka nagpakalbo? Sabi ko, gano'n. Sabi niya, hindi, may movie kasi ako. Yung role daw niya, I guess, ganyan ang kinakailangan. Sabi ko, talagang kailangan magpakalbo. Hindi po pwedeng ano lang. Di ba may mga... Aesthetics oo. lang. Sabi niya, Gusto niya oo, hindi. Kasi para mas talagang Realistic. realistic. Ang pare naman ng dedication mo dyan sa movie. Sabi ko, ikaw ba yung bida? Bonggang movie yan, Oo, yan. sakali. Tawa. Hindi, ano lang, kasama din daw sila Yula. Pero ang parang pinaka-lead dyan, si Heaven. Lilim yan, di ba? Oo, lilim. Sabi ko, hala. Chemical Raid, Tapos Michael Red. biglang lumitaw, ganyan, biglang may ano tawag niya, bald reveal. Na sabi ko, Diyos ko, malamang, ano kaya feeling ni Heaven? Medyo... Hindi, ano mo naman. Maganda ang role niya. Hindi, tsaka aminin mo naman, kahit kalbo siya, ang ganda niyang Yes. kalbo. Actually, aminin naalala mo ko sa yan. kanya si Demi Moore. Ayun. Yung nag-G.I.J. na ganyan. In fairness Ano? naman sa kanya. Ang take to nga. Anong take to? Ano? Take to. Na, Take two. Yung pagiging kalbo ni Raisa. Aminin niyo naman, ang ganda niyang kalbo. Oo naman. Raisa. Maganda, kasi maganda naman ang mukha ng lola ko talaga. Actually, bagay pa nga sa kanya. Oo, Day. In fairness. Oh, baka Pero nga i-maintain niya na yung ganyang hair. huwag naman syempre. Yung hair lang ng mga dos, ang mga tawag natin. Ganda. Kaso, ang bilis sumaba ng hair niya. Biruin mo, meron ng mga... Ang tawag sa ganyan, Baby parang hair. Kunti lang. Charot. baby hair. Yan. Kaya tawag natin yan, uno yan eh. Hindi ko alam kung uno yan. Tapos yung dos, mga medyo Ang bilis haba-haba. sumaba, kakapabald pa lang niya, meron na agad tumutubo. Tapos syempre, kailangan maintain yung gano'n. Siyempre. So, nagpapa-shave siya ulit. Tapos, sabi ko, paano yan? May gagawin siya yatang sitcom. Then, Sabi, Hindi, wig na Wig Doon lang. siya nakawig. Dahil dyan, Raisa. Eto na. Ay ka. Baka magkita kami niyan bukas eh. O Ayun na, sige, eto na. papamana ko sa'yo to. Doon papamana na. Maganda bagay. Definitely siguro yung challenge dun sa kanya. Kaya yung Oo mga ibang daw. kasama niya, mag-ingat kayo. Ay. Ay, talaga ganun ang magtakot. Mag-ingat kayo kasi dyan pa lang. Mag-challenge kayo. Yeah, dyan pa lang, ano na eh. pasabog na. Pasabog din. Parang pareho sila ni Yula aabangan Valdez tayo. yata ng role niya kung di ako nagkakama. Nagpakalbo rin si Yula. Parang hindi naman. Pakalbo ka, Yula. Okay, hindi abangan na lang po natin mga kamarites tong bagong look ni Raisa Raisa sa bago niyang Senon. pelikula. Gusto mo ba i-guess natin dito habang ganyan? Ay, Pwede. Hindi ko alam May kung pwede mga- siyang lumabas na Oo. nakaganyan na. Hindi yata. Anyway, At dahil dyan Marites, ito na po ang ating susunod na chika, ating Chika of the Week, brought to you by Ugbo 24/7! Sa ating mga kamarites na nais matikman ang kanilang masasarap na pagkain, maaari kayong umorder online sa kanilang website na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Hindi ninyo po yan pagsisisihan dahil sa Ugbo 24/7, siguradong solve ka dito. Ugbo 24/7. Dahil dyan. Okay, ito na. Catherine Bernardo at Sanya Lopez, pinipilit ng netizens kay Dominic Rocco. Roque. Roque. Rocco naman ba yan? Dami-dami naman Roque.
Nagreklamo. Ikaw to, Mr. Poo. Pinipilit saan? Ito na nga, nakakaloka. Actually, nakita kayo sa Twitter. Kasi itong si Catherine tsaka si Dominic, alam naman natin, ay magkaibigan. Yes. Okay. So, syempre, may mga lakad si Dominic na makikita si Catherine doon. Correct. May lakad naman din si Catherine na makikita si Dominic doon. Pero Correct. syempre, kadalasan, ano yon, grupo, dahil magkakaibigan sila. O, di syempre, nagre-react yung mga may mga sabi, tamang-tama. Mga shippers. Mga shippers daw. Single naman si Dom, single naman si Catherine, kayo na lang. Sino sabing single si Catherine? Tapos eto na nga. Naku, hindi single si Catherine, meron na siyang Alden. Hindi na dapat pinopormahan ni Dominic si Catherine. Sabi naman hindi naman niya pinoporma, kaibigan nga, ganyan. Tapos bigla lumitaw, out of the blue, ang pangalan ni Sanya Lopez. Dahil di ba si Sanya Lopez, very vocal siya na no boyfriend since birth. Ayun na lang, si Sanya Lopez na lang, ilagay nyo dahil yan, no boyfriend since birth. Dominic, yan lang ang ligawan. Out of the blue lang yun. Out of the blue na lang. Basta lang pinalutang lang. Kasi nga na pinalutang. Kasi hindi ko sigurado kung nagkatrabaho na ba si Dominic tsaka si Sanya. Parang wala pa. Nakatagpo na ba sila sa GMA o parang wala? Dahil ABS si Dominic. Parang kung nagkita man sa siguro sa mga event. Oo, diba? Pero nung sinisilip ko, tinitingnan ko yung mga hanash, wala lang talaga. Naisip lang talaga nila si Sanya Lopez para wag nang i-link si Catherine kay Dominic. Feeling ko naman hindi dahil nga barkada. So yun lang. So si Sanya na nananahimik, nadamay. And speaking of Dominic, parang nag-react siya dun sa isang comment ng isang maybe buzzer na nag-cheat siya kay Bea. Yeah. Nag-comment si Dominic dun, parang nag-react siya na parang something like wow or something. Kasi we all know naman na wala namang mas marami pa kayong alam. Charot. Diba? Nakakatawa rin yung mga netizens na talaga pinangungunahan nila yung gusto nila para nagawin ng artista. Kung ano talagang gusto nila. Gusto nilang pakialaman lahat. Gusto sila ang masunod. At saka natawa ko yung Sanya Lopez talaga, parang saan ang galing? Parang inisip ko tuloy, di ba parang kadalasan i-relate nila dahil nakasama sa trabaho, ka-love team noon, or naging kapareha. Eto Sanya, wala talaga. Pero bigla na lang, or di kaya nag-express na, ay, crush ko yan. Or yung ganyan. Di ba crush mo naman si Sanya? Banggit mo sa interview. Wala naman din ganon. Parang sinabi lang nila na, no boyfriend since birth yung Sanya, diyan ka na lang. Gano'n talaga. Nakakaloka. At si Dominic, katulad ng magjowa na sina Marco Gumabaw at Christine Reyes, sila ay nagpa-baptize. Kasama ata si Catriona Gray. Kasabay ba yun? Kasi parang pareho yung setting. Oo nga. Sa Favor, Manila. Manila House, Manila Church yata. O Fellowship. Siyan, pinosisyan yun. Tuwa siya. Talaga? Oo, hindi. Taga din ba si Sean? Favor, di ba? Hindi. Favor Church. Di ba na doon si Catriona? Separate kasi yung kay Catriona. Yung kay na Christine Reyes, para magkakasama sila nila doon. Parang. Di ba? Doon sa photo. Pero si Catriona parang nakahiwalay. So, ibig sabihin, they are born again Christian. Diba? May kanya-kanya naman silang choice yung sa ating buhay. Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7! Kulang pa ba ang aming papaw na chika? Simula ngayon, maaari na kayong mag-enroll ng membership sa aming channel bilang mga certified marites. Magkakaroon kayo ng access sa mga badge at emoji for as low as 99 pesos. Kung gusto nyo naman ng exclusive at early access sa aming mga content, pwede rin bilang mga Dean's Lister. Kaya ano pang hinihintay ninyo mga kamarites? Mag-avail na kayo. Mga kamarites! Dahil nga Pride Month ngayon, yung Pride concert sa Quezon City Memorial Circle, kinansela dahil sa inula at bungos nga ulan, dumalakas. At dahil nga may mga kuryente, yung mga concert, Bini, Vice Ganda, ayan po ang at marami pang iba. Statement. Nakakaloka yun ng Sabado Ang daming mga nagsarahang mga kalsada. Hindi, ito Sobrang na-traffic. Nabiktima si Ambet niyan. Gina G. Kasi may meeting kami dapat. May dinner kami, ganyan. May appointment din si Neo sa Dapat dentista. hindi kayo doon meeting. Hindi doon siya dadaan Ay, doon kami dadaan Bro, buti na lang pala, kasi doon din pala ako dadaan just in case. Ang daming nagre-route ng mga chucho. Ang daming mga sarado kalsada. Target na 200,000 nakiisa sa kanilang Pride Festival. Sabi nga nung
Quezon City. Kaya nga sinasabi nila, sana daw, next time, sa loob na lang daw ng UP. At least Ay, pwede maluwag-luwag. Di ba? Oo. Sa Sunken Garden. Yes. Pero magta-traffic pa rin. Pero siguro sa Bukana. Bukana. Sa UP, sa loob, magta-traffic. Kahit pa paano, medyo maluwag na hindi yung daanan. Oo. Yung Kasi mga daanan Mexico talaga Square, yun eh. hindi Oo. maapektuhan. Si Maris Racal, matindin yan. Marami. Si Meme Vice talagang hindi niya na-perform yung dapat niyang gawin. Nakakatawa nga kasi may kumakalat na yung Beanie. Parang may may daladalang malas. Kasi daw every time daw na hindi natutuloy. Yung kasi isa nilang concert na may mga umakyat sa bakod. Oo. Di ba na-cancel? Kinat-short. Tapos ito naman, binagyo, nandun din sila. Ay, nagdepensa naman ako. Ito na-segue. Yung segue kanilang na fan natin, run, matagumpay naman. Kaya sabi, fan run yun, hindi yung concert. Sabi ko, may naka-slate silang concert sa New Frontier na sold out na. Sold out na. Kasi nasabi nila hindi natutuloy. Tingnan natin. Yeah. Pag hindi natuloy sa inyo. Ewan ko na lang. Yun na yun. Yun na yun. Ultimate na yun. Ay, Dahil meron pang isang member ng Beanie, di ba nawala yung standing niya? di ba? Wait, they come in threes. Una yung may umakyat sa bakod. Pangalawa yung sa Quezon City Circle na Ayan, At LGBTQ. pinapanawagan ni Direk Ayan. Loren na ibalik na yan, nakakuha ng standee na yan. Oo, sino nga ba yung Beanie member na to? Basta yun Sheena yun. daw. Sheena. Ako naman, bakit? Parang wala lang. Natawa lang ako doon sa may video raw tayo. May video ba? May video ba dyan? I-segue natin. Di ba? Para Nanawagan si Direk Laurenti. Yun naman si Direk Laurenti. At change the image there. Ayan yung biniran. Biniran talaga, no? Biniran. Dito yan sa Ross Boulevard. So ano ito papakita natin kay Meme Vice? Ay yung sinasabi may niya. statement daw si Vice tungkol sa cancellation yata. Sige, patingin. At hindi nga pinansin ng mga LGBTQ members kasi sabi nila, maganda nga yung ulan, blessing kasi talagang ibig sabihin, dumadami talaga tayo. Kahit hindi dumadami pag umulan. Kahit naman hindi umulan. Dumarami. Oo, given na dumarami Pero talaga. parang lalong dumami nung umulan. Kasi di ba yung pelikulang Gremlins ba yun ang pag nababasa? Di namin marinig. Lahat na yung Pride event po at yung program sa Quezon City Circle ay officially canceled na po Kahit naman at hindi hindi na po umulan. itutuloy dahil Oo, sa given na dumarami. tuloy-tuloy at malakas na ulan na nagaganap. Hindi na po siya safe ituloy. Kaya malungkot man kami pero kailangan po nating unahin ng seguridad at safety ng lahat ng taong naroroon. Kaya sa lahat ng mga nag-aabang ay paumanhin hindi na po matutuloy yung performance ko at lahat po ng mga magaganap pa sana sa Pride event. Abangan na lang po natin ang announcement ng Quezon City government at ng Pride PH kung anong mga susunod nilang mga plano, kung marireschedule pa yung mga natitirang performances o kung ano man. At sa lahat naman po ng mga nandiyan sa QC Circle, mag-ingat po kayong lahat, ingatan yung isa't isa at siguraduhin niyo po sana makauwi kayong lahat ng matiwasay. Okay, So yeah. 24 ngayon, 25, 26, 27, 28, 29, 6 days na lang. Di ba patapos na yung June? Di tapos na rin yung June Pride Month. Pero tayo hindi matatapos dahil may 1,000 live viewers. Okay. Nagpakulay ha? Ayan, nagdiretso na tayo. Sumunod tayo kay, ang balik natin kay Ken ng SB19. Natakot kay Rita Daniela. Grabe naman. Grabe Tawa naman. ako ng tawa dyan. Kasi nung Sunday, nag-guest si Nastel at yung mga SB19 members. Kumanta sila. Ay ang nag-host si Raver Cruz at saka si Rita Daniela doon sa specific portion na yon. Alam mo talagang si Rita, Lucrecia din kasi Lucrecia ito. talaga yan. Nilapitan niya yung Ken, yung member na Moreno, na gwapo naman talaga. Tapos may pinapermahan siya na live yan on national television. Papirma mo niya, ganyan. Kasi favorite ko ang mga Ken. O Ken na naman ako, gumagano siya. Yung reaction talaga nung Ken, na ano siya, parang ano to, tinutok, ano ba? Parang hindi niya mag-guess. Tapos inano na lang siya na siya. Ganun talaga bro, sabi pa niya doon sa member na Ken. Guwapo yung Ken, ha? Si Ken. Oo, meron akong kakilala Kasi na nagsawa ng kay Ken Chan. Yun ang yung siguro ibig niya sabihin. Ano ba yan, Hindi niya Ken? masabi. Ken na naman. Tapos pinapirmahan talaga niya. Parang di ako naniniwala nagsawa. Ay, bakit naging sila ba?
Sa TV. Kakausap lang natin eh. Alam mo, tagal-tagal na. Kailan lang yun. Game pa rin siya. Gusto niya ang araw na gumawa sila muli. Miguel siya. Ken. Sino may gusto, si Ken o si Rita. Rita? Pero Eh, gwapo itong Ken ng eh, SB19. sige na yan, no? Si Ken ayaw na? Ken Chan. Suplada? Hoy, Bakit walang na- ganon. Ano yung sabi niya? Ayaw na daw niya. Baka ito na ang bagong Ken niya. Diba? Pwede naman kasi umaawit yan. Umaawit si Rita Daniela. Pwede collab, mag-duet. Pero yung reaction talaga niya nung Sunday na parang pagkatapos yung perma. O, di ganito na lang. Ah. Kung merong Julie X, Estelle. O, di Oh, next. pwede naman. Ang ating tinig ba yun? Tama ba yung Ken title? X Rita. Correct. Abangan natin. Abangan natin, no? Pakiproduce din. Not necessarily Chan, ha? Ay, Ay, bakit ayaw mo kay Ken Chan? May Hindi. Anas. Alam mo, Anas kay Ken Chan, mabait naman yun. Oo naman. Last natin yun, di ba? Pero sa Oo, tingin mo, diba? ayaw na niya kay Rita. Something happened along the way siguro. Ay, yung linaro na yan, hindi kinuha Okay nito. na, okay na sila. Hindi ako na-inform, ha? Oo. Di ba kasi di ba nagkaroon lang ng konting tampuhan kasi best friends ang turing at tapos hindi kinuha ninong nun sa kasal. Ay, Sa kasal tuloy kasal sa binyag. Oo. There's more to that. There's more to Oo, that. dahil may nag-viral pang video, di ba yung bumababa sa stage? Oh. I-share Tapos- naman, PhD. Di ba, Hindi namin bumababa alam There's more to that. Baka Yung pwede. bumababa sa stage si Rita, tapos hindi nalalayan ni Ken. Oo, Nagagalit share na. niya. Oh, di ba may Isang ganun? Total, Ken naman ang pinag-uusapan natin eh. Anyway. Basta may Pero okay na si... may mga nagka-emotan, gano'n na lang. Silang dalawa ni Ken Chan. Oo, kasi... May friend zone? Basta nagka-emotan daw. Oh, pero okay sila ngayon. Super. Siguro, Ay, ano grabe kaya yung ibig super. sabihin nung naging act ni Rita na parang inaano ba niya si Ken? Yes, ko, Tinutukso ba niya? Kasi ang dialogue niya talaga, It's more ayan, on- Ken na naman ako, may ganun. It's more on ano yan. Kasi nga, alam ng tao na ang love team ay Rit Ken, Oo. Ken Chan. Eh, since may kaya, Ken doon. tinakyan niya lang siguro dahil si Ken. Ba't pa seryoso ko naman ito? Oo. Di ba? So, luka-lukaan lang yung mga Rita. Luka-lukaan niya si Rita. Pero Sobrang lukres mabait siya. naman si Ken. Oo nga kaya Sino siya Ken? Sabi hindi. Candy Mabait talaga. Pangilinan. O yung Ken ng SB19. Mabait si Ken, Ay, ha? mapanood siya sa naman. Abot Kamay ang Pangarap. Sino? Pangarap. Hi, Ken. Si Ken Chan. Na ma-extend na naman daw. Again? Mag-chill ko yan dati. Kasi meron na namang papasok na karakter na lumaki ako sa farm. Ay! Totoo nga yan. Si Gladys Reyes ba Hindi yan? ko alam, hindi ako napakita yung mukha papa lang eh. Pero mayroon ako nabasa din na parang Oo. nabuhay ang patay. Diyan. Si Pinky Amador yata nabuhay o nabuhay ba? something. Patay Hindi ba pa, si wala pa. Patay ba siya Parang doon? siguro parang yung Oo. babaguhin yung... Oo, parang may ganun akong... Oo. Pero napatay na ba siya? Oo, namatay na siya doon. Oo, parang may ganun din ako nabasa. Akala ko si Pilar Pilapil na yung pumalit. Yun yung kanya Yung nanay. Ah. Bilang nanay. Ay, pero Si talaga naman. Madame Chantal de Bois. Ano yung ano Kasi talaga nakita ko yung si teaser na yung galing akong, laki ako sa farm. Oo. Ang hula ng mga tao, Gladys Reyes. Hindi, wala Pwede pa, hindi naman. pa. Pwede Oo. naman, no? Ayun ang hula Wala ng mga pa, tao. eh. Kasi yung height pinakita yung buong katawan pero Tanong nga katalikod. natin. Ay, talaga Kaya, maganda. I'm thinking of Gladys Gladys Reyes. Reyes today. Birthday niya. Happy Happy birthday, birthday, Gladys. Chick! Happy birthday, Actually, alam nyo, nakalimutan natin, si Rufa Gutierrez, birthday niya rin Happy ngayon. 24. Ang galing mo kung sino pa may birthday ngayon. Parang John Lloyd Cruz. Birthday Yes! Happy birthday! Ang aga ng batian. Okay na yan. Ayun. Basaan. Correct. Okay. Dahil ito. dyan, may pakulay Wala sa inyo eh. si Eugenio Campos. $9.99. Thank you, Eugenio. Eugenio. Ang ganda ng pangalan niya. Ito. Eugene. Eugenio Campos. Ito naman. Okay. Nanay ni Charis J. Pumalag sa comparison ni Stel sa anak. Pinag-usapan din yun. Dahil yun sa kantang All by myself. Charis pa siya noon kumanta. Oh. Di ba? Sabi ng Na- nanay niya, parang, Hindi maganda naman hindi yung- naman, maganda naman daw ang boses ni Stel. Pero, At ay kumpara pa niya kay Jed Pero Madera. pero wag daw i-compare yung kay Charis. Yun ang sabi ni Mark. Dahil, Ayan gulatin mo, ayun ko siya kinaloka ng mga netizen. Yung sinabi niya, gulatin mo din ang mga tao, mag-charis pempeng ko kaulit. Alam naman nating lahat. correct. Na
Jake Cyrus na siya. Wala na Hindi naman pinatay niya na niya, kaya. di ba? Ha? Hindi na niya kaya yung Iba Charis. na kasi sa dami ng mga... Binago na rin yung triangle na to, Oo. di ba? Hindi, pero Yung boses wala na siya wala na. na. Kasi nga sa Then, may sinagot nga si Charis, si Jake tungkol dyan. Kasi parang may nag-comment sa kanya na bakit si Ice Sigera Hindi nagbago. kahit daw nag-transform, hindi naman nagbago boses. Kaya sabi ni Jake, kumbaga, magkaiba sila. Kasi si Ice, wala namang pinabago. Yeah, at saka wala siyang ininom na mga kung anik-anik Na na. hormone. Iba yung Hormone. proseso ni Aiza, iba yung proseso ni Yes. Jake. Pero si Jake, sabi niya nga, hindi mo alam yung pinagdaanan ko. Totoo din naman. Hindi naman din biro yung Correct. Yung talagang... parang trans din, di ba? Trans man, Tsaka Yun. I think meron siyang ininom, meron siyang... Marami. Oo. Tsaka, gusto niya yun, yung may piyok na lalaki na boses. Sa isang interview, binanggit niya yun, yung parang natutuwa siya na naririnig na niya ng lalaki yung boses niya. malagong. At napanood ko yung mga kanta niyang mga Visayan songs. Ang husay naman. Mataas pa rin, pero lalaki yung Lalaki. hindi na yung Charis na naghahagis ng Kasi mic. nga, Sabi na, yun ba yung kamukha ni Charis? si Berting Labra na nagkaroon pa ng feature. Kayo ata yun. Ay, hindi Pep ata. sa Pep. Sino si Berting Labra? Kasi parang laging binabanggit yung simula na nabalita natin, di ba yung nag-viral. Tapos may isang entertainment Parang website na sino ba si Berting Labra? Kasi Ang nga, lulupit nila. Buhay pa ba si Boy? Patay na. So anyway, ang mga masasabi na lang dyan, at least, Ayun. ito, sinasabi nga ng netizen, in your dreams na daw, Mrs. Raquel Pimpenko, kasi, kumbaga, nakagain na ng fame and fortune nung time na yun si Charis. International pa, di ba? diba? So, it's about time naman na ito naman kagaya ni Stella, umaani ng tagumpay sa ganyan naman. So, It's his time. Pero Alam sana mo si siguro- Jake Cyrus ulit, yung parang yung may I'm sure may nakaka-appreciate naman doon sa kanya bago ngayon, niya, sa bago niya. Pero syempre hindi maiwasan na naaalala si Ikumpara, Charis. yeah. Pero sana magkaroon pa rin siya ng, alam mo yun, yung talaga si Jake Cyrus. Identity niya na. Si Jake Cyrus. Tanggapin siya ng marami as yun na yung Jake gusto Cyrus, niya eh. Pero I think hindi mo din kasi masisisi yung mga ibang netizen kung napapa-comment sila na parang gusto nila makita uli o nagpo-flashback sa kanila yung Charis. Kasi naman, napakahusay naman talaga yung Charis. Yeah. Tsaka yung maraming Kasi tao ang nanghihinayang. Actually, it's nanghihinayang. Nanghihinayang na hindi niya naituloy yun, hindi na naririnig yung ganong boses niya. Di ba? Totoo correct, naman totoo. eh. Ako nung napanood ko si Charis sa yung David Foster nga dati. Bongga. Napatayo talaga kami. di ba? Iba Kahit talaga. wala ka doon, napatayo ka. Ay, nandun ako. Napatayo talaga ako. Grabe. Oh, Oy, yes. watch ako. Free ticket. Imagine mo, naging malapit siya kay Oprah. Ninang niya nga si Oprah. Si Ellen At marami, DeGeneres. ang dami. Oo. Na in fairness, malaki naman ang naitulong din sa atin. Totoo. Nadala niya doon. Yun True. nga lang kasi, choice niya yan eh. Oo, yan ang Now, gusto niya. Respeto na. It's Stella's time. Stella. Again? Na tinawag pa ngang Stella ni David Foster nung in-introduce pero nag-apologize naman ura-urada. Grabe Sabi niya, so naman. sorry. I called you in a... Yan, tinawag niyang Stella. Tapos sinagot na, kapakaganda ng attitude ni Stella. Sabi niya, it's okay, it's alright, no problem. That happens all the time. Sabi niya ganun kay David. Di ba? Stella. In-introduce siya Stella. Stella. Sister Stella L. Ni Ate V. Tama na, baka magalit sa atin yung mga... Ay, nako. Ito, mga Marites. Hey You music video ni Janela Salvador with Jane De Leon. May mixed reactions. Saan to, Prof? Yeah, lumabas siya na in time sa Pride Month pa rin. Kasi doon sa bagong single na nilabas, music video na ang title ay Hey You, na inawit nito ni Janela, makikita mo yung dalawa na nandun sila sa bench, nakaupo, nagtititigan, may ganyan-ganyan. Parang ano ba tawag natin sa ganun, mga girl at chuchu. Lesbian Cameron? Grabe naman sa lesbian. Ay, Basta ano? girl love, Girl something like love. that. GL. Yung mga ganyan, mga ganyan, Girl love nga. chuchu. So, may mixed reactions. Sinasabi na iba, wow, perfect timing na Pride Month inilabas, chuchu-chung-chung. May mga iba na nagsabi, ano ba yan? Ganyan na ba talaga ngayon? Nang bulgaran na daw o harapan na? Or ito ba, totoong buhay? Ganito rin ba sila? Kasi di ba before, nung nagdadar na itong si Jane, May mga sweet sila. may mga moment na may nagbibigay ng flowers. Tsaka may mga sweet nothing sila sa social media. Correct. Tapos may mga labas-labas sila na sila lang, nagdi-date. Tapos, ang nagkataka talaga ako at na medyo na-curious ako kasi parang lumabas yata si Janela. Di ko sa Pride Month din ba yun? Doon sa
ginanap sa Commonwealth. Hindi ko lang alam. Kaya hindi ko lang Kasi alam. Pero, meron siyang post So, tapos sobra siyang proud din at kino-congratulate din niya ang mga LGBTQ. So, sabi ko, ano ba tong ginagawa ni Janela na to? pagpapakita ba ito ng... Is she only showing support? Or is she coming out? I mean, hindi ko alam, di ba? Hindi ko alam. Kasi, hindi kasi malinaw eh. Pero, nandun yung kino-congratulate niya. Pero, napapatanong ka tuloy. Ayan, sabi ni Gracie, alay po ata si Janela. Alay saan? Charot! Na yung mga alay na na LGBTQ. Kakampi. Hindi yung alay na inalay. Akala ko, inalay pa. Pero alam mo, inalay sa may altar. mga comment din na nagsasabing, ayan, paasa kayo ha, kay Janela at kay Jane. Kasi ang dami na nagsiship sa kanila dati pa, di ba? So, oo nga naman. Lalo pat, alam natin si Janela nakipaghiwalay kay Marcos, yung co-parent Si Jane nila, bas kanino? Si Jane, hindi rin nag-link sa mga lalaking Dahil dyan, may sorpresa kami. Okay. Nandito ang alay. Ang alay. Inaalala So, ko. ang maganda doon, at least pinag-usapan siya this time na hindi yung negative na kayo na lang ang kumanta or mag-sample, di ba? Nalala niyo yun? OMG, yeah. di ba? Medyo nakaano siya dito, ha? Nakabawi. Ayun. Ay, nako po. Pero yun nga, hindi nga malinaw. Ano alay lang talaga. Ano ba? Sige na. Ano ba gusto nyo papatunayan? Patunayan na. Galit. Mga galit. Baka nga supporter lang. Okay. Ano to? Ito ba? Na-prove na. Ito. Ito. Ayan, isa Tawid mo pa. yung Tawid mo bongga-bongga. to. Ito mga kaibigan, Ronnie Liang. Nililig ng netizens sa isang nag-viral na abogadong politiko. Ba't di mo pabanggitin? Hindi ko ito kaya. Ayoko. Mas-cyber level pa ako. Banggitin mo yan. Total na, lumalabas Wala naman yan. naman. Ayan na, Yeah. Hindi, ayan kasi alam naman natin, di ba, nabanggit naman natin na nag-viral si dating presidential spokesperson Harry Roque dahil Yes. sa kanyang Executive assistant na si A.R. De la Serna. Yeah. Okay. O, di ba, ang tagal nung storya na yan. Alam mo, isang linggo. At ang dami nangunguli sa atin ang pag-usapan daw natin or what? Ito, tapos, di ba, ang daming kwento, ang daming hinalungkat na mga photos ni Harry Roque kasama ni A.R. Tapos yung kung ano-ano pa mga statement. Tapos nagkarat ang mga memes. Mamayang konti, bigla na lang lumitaw. Eto na. Ang Ronnie Liang. Sa bangka yata yun. At Nakasakay si sila sa bangka. Harry Roque. Ano yun? Parang nagkaroon ng programa si Harry Roque na parang the spokes hour noong 2022. At ang guest niya ay si Ronnie Liang. Tapos parang nasa yate sila o nasa bangka. Tapos ang eksena, tinatanong siya or parang tinatanong nila kung mapapatopless nila. Mapapahubad. Kung mapapahubad nila si Ronnie Liang. Tapos si Ronnie Liang naman, prim and proper lang doon nung ngumingiti. Hindi siya masyadong nagre-react. Sa iyong ngiti. Yun ang background music. Tapos nagbiro pa si Harry Roque na sige ako mamaya abangan niyo ako magta-topless. Something to that effect. Na ayaw naman na netizen. Diretsuhin mo na. Ayun ang sabi niya. Mamaya tingnan natin kung mapapatopless natin si Ronnie Liang. Tapos nakasmile lang talaga si Ronnie Liang. Tapos ako magta-topless ako. Tapos tumawa lang. So wala reaction si Ronnie Liang. So syempre yung mga netizens, sabi niya gano'n, eto ba? Nagkaroon sila ng video. Baka naman, bago nagkaroon ng AR, si Ronnie pala. Pero syempre, lang yung spekulasyon. Bilang na lumabas yung ganong klase ng video. Nagkakulay na yung kanyang eksena dun sa sinasabing executive assistant. So, alam mo naman yung mga netizens, magaling maghalongkat. Si Ronnie Liang yung nadamay. So, dahil dyan, nananahimik. Pero dahil dyan, nandito si Ronnie Liang. Ay! Kumusta ka na, Ronnie? Charot lang. Ano na yan? Isang piloto na. Reserve officer yan, di ba? Ng Army ba o Air Force? Tsaka piloto. Tsaka piloto yan. di ba? Ang pangarap niya ay maging commercial pilot. Di ba? Pero nakakapagpalipad na yan ng eroplano.
Nakakapaglipad na siya. Hindi ko lang alam kung anong klaseng eroplano, pero nakakapagpalipad siya. Pero gusto na maging commercial pilot. Ayan, mga kamarites, yung mga nangungulit sa amin, at least napag-usapan natin. Kasi showbiz naman talaga itong si Ronnie. I-guess natin si Ronnie dito. Pwede naman. Sige. Ronnie! Ronnie Lazaro. Okay. Correct. Marites, yan po isang linggong chismis mula sa Marites University! Susunod na po agad ang The Who